4 na buwan mula ngayon, saka pa lamang daw masisimula ng Senado ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senate President Chis Escudero, kailangan munang mag-convene ng impeachment court na magagawa lang nila kapag nasa sesyon ng Senado. Ginit naman ni Pangulong Bongbong Marcos na wala siyang kinalaman sa pag-impeach ng Kamara kay VP Duterte. May unang balita si Mav Gonzalez. Did you have a hand in this impeachment? No, the executive cannot have a hand in the impeachment. Walang role ang executive sa impeachment. Nanindigan si Pangulong Bongbong Marcos na wala siyang kinalaman sa pag-impeach ng Kamara kay Vice President Sara Duterte. But the conventional thinking, Mr. President, is that nothing comes to pass in the House without the President or without Malacanang's blessing. Well, you give me too much credit. But again, what the House has done is clearly the mandate that they have been, the constitutional mandate that they have to proceed with the impeachment complaints. Hindi itinanggi ng Pangulo na napag-usapan nila ng mga kongresista ang tungkol sa impeachment. Nakumbinsi naman daw niya ang mga kaalyado na huwag mag-file ng reklamo. Pero hindi naman daw niya kayang diktahan na huwag i-endorso ang isang impeachment complaint kapag na-file na. Ang kanya nga mismong anak, unang nakapirma sa listahan ng nag-endorso sa impeachment. Humingi raw si Congressman Sandro ng payo sa kanya. Do your duty. You have to support the process. You are constitutionally mandated to carry out that process. And you are a congressman, so do your duty. That's what I told him. I didn't know you'd be the first to sign, though. Natanong ang Pangulo tungkol sa usap-usapan online na malaking halaga ng pera raw ang kapalit sa pagpirma sa impeachment. A little bit over 2/3, hindi mo makukuha sa ganong klaseng sistema yan. Don't think that way of operating would have worked. Sa ngayon, nasa Senado na ang bola. Ang sabi ni Senate President Chis Escudero, hindi nila maaaring simulan ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte habang naka-break ang sesyon ng Kongreso. Kailangan daw makonvene muna ang impeachment court at maaari lang itong magawa kapag nakasesyon sila. Kung may mangyayari mang aksyon o kaganapan kaugnay nito, yan ay mangyayari sa June 2, pag-resume ng Senado. Matapos ang eleksyon, hindi namin ito mamadaliin. Disyembre pa na ihain sa Kamara ang mga naunang impeachment complaint laban sa bise. Huling araw ng kanilang sesyon lang ipinadala sa Senado ang articles of impeachment. Kung nagpa-banjing sila gawin ito, siguro wala naman silang basihan ngayon na madaliin kami. Hindi naman siguro makatarungan o tama na pagkatapos nilang upuan ito ng ilang buwan. Biglang puwersahin, pipilitin at sasabihan kami ng sino mang galing sa Kamara na, hoy, bilisan nyo, aksyonan nyo, ano ba kayo? Hindi. Hindi ganon at hindi ako papayag din nun. Ang impeachment process para sa akin, hindi mahalaga kung pabor kayo o kontra, hindi mahalaga kung ma-acquit o ma-convict. Ang mahalaga para sa akin, bilang tagapangulo ng Senado, maging credible, kapanipaniwala, at magagawad ng hustisya. Marami pa rin daw kailangan gawin, kabilang ang pag-verify sa mga lagda ng mga kongresistang pumirma sa impeachment complaint. Sabi ni Escudero, hindi pwedeng e-signature dahil kailangan personal itong pinirmahan ng kongresista at pinanumpaan sa harap ng House Secretary General. Kailangan umabot ang verified signature sa 102 para matiyak na sapat ang kinakailangan bilang para diretsong naitransmit sa Senado ang reklamo. Sa tanong kung pwedeng magpatawag ng special session ang Pangulo, magpapatawag po ba kayo ng special session? If the senators ask for it, yes. Again, sila ang magde-decide. Hindi kami ang nagde-decide. Ang pagpapatawag ng special session sa aking pagkakaalam ay hindi para mag-convene ng impeachment court. sabi ni Escudero, kung pagbabatayan ang natitirang araw sa 19th Congress, tsak na aabot sa 20th Congress ang impeachment trial at sila na ang magdedesisyon kung mako-convict ba o hindi si VP Sara. Ibig sabihin, kasama sa maghahatol sa bise ang 12 senador na iboboto natin sa eleksyon. Sa paglilitis, pwedeng ipatawag si VP Duterte kung kailangan. Karapatan po niya. That is part of the rights of an accused under the Bill of Rights to confront his or to confront the witnesses against her. Karapatan po niyan, mag-attend araw-araw, kada hearing, magsalita bilang abogado. Dahil pwede siyang tumayong abogado para sa sarili niya, o tumayo pa nga bilang testigo.
Pero hindi siya pwedeng piliting tumestigo sa kaso because it will violate, on the other hand, the right against self-incrimination. Kumbaga, hindi siya pwedeng patawag ng prosecution at pwersahang paupuin doon para tanungin kung ayaw niya. Sakaling ipatawag daw si Duterte at hindi siya pumunta, may kapangyarihan daw ang Senado na mag-issue ng subpoena. Ito ang unang balita. Mav Gonzalez para sa GMA Integrated News.